Sa lahat po ng mga Barda fans, Barbie Fortesa and David Licaucos fans, kung saan po, ito pag-usapan natin dahil si David po ngayon ay pinuputakti ng ilang mga bashers dahil sinasabi nila na si David daw ay hindi gentleman dahil po sa ipinakita nito at ipinamalas doon po sa katatapos lang na celebrity basketball match, At yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, bago tayo magpatuloy dun sa ating updates, meron po tayong napiling comment of the day for today's video. Unahin natin, ito sabi si Ma'am Helen Villanueva. Sabi niya, ito po ay comment niya dun sa ating pong last update. Sabi niya, ang sa akin lang naman Miss Darreds, bakit kailangan pang ipalabas ulit ang Maria Clara at Ibarra wherein paulit-ulit ngang pinapanood ng marami? Kasi nga miss na namin ang Barda at nasa YouTube naman. Kung talagang gusto ng GMA na gawin ang Maria Clara at Ibarra 2.0, why not? Willing na willing pa naman kami maghintay. Di ba nga almost a year na wala na silang project together? Natiis namin kasi nga may mga throwbacks namang napapanood sila sa YouTube. So ang tanong, how many more months and years pa kaming maghihintay? Siguro ang gusto ng GMA hanggang sa magsawa na lang kaming maghintay. Sana naman GMA habang there's still a eagerness and clamorous of fans, supporters and followers of Barda to see them in a widescreen, why not let it be, 'di ba? Alam nyo po, naiintindihan ko po yung inyong agony with regards to that issue, Kahit naman po tayo, gusto natin na talagang masimulan na kung ano man po yung gusto or tinatawag na Maria Clara Ibarra 2.0. Kasi ang pinaka-concern lang nila dyan is yung availability ng artista. Maaaring ito pong si Barbie at si David ay marami po silang mga errands at marami silang mga kailangang panggawin. And sabi nga na sa right timing, lagi pong mahalaga yung timings, lalong-lalo na po sa showbiz, 'di ba? Kasi maaaring nakikita po ng GMA na this is gonna be or this is not the right time for them kasi ang dami pa po nilang mga proyektong nakabinbi na kailangan nilang tapusin. And kung magkakaroon man ng Maria Clara at Ibarra 2.0, mas magiging siya, 'di ba? Mas magiging worth it yung paghihintay nating lahat. Ang kailangan lang talaga natin is maging patient tayo sa pag-aantay kung kailan, kasi kahit ako po ay hindi ko po alam kung kailan nila ilalabas yan at kung kailan po nila sisimulan at magkakaroon na nga ng sequel yung Maria Clara Ibarra at part 2 or season 2 ng Maria Clara at Ibarra. Kasi we don't know sa lagay po ngayon ng mga pre-TV, medyo nagkakaroon po ng parang delayed sa mga proyekto dahil nga sinasabi ko lagi, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na hindi na po ganun kataas o hindi na po ganun ka engaging at hindi na rin po ganun kalaki ang kinikita ng mga networks when it comes to pre-TV. 'Di ba? Kahit sabihin na natin na may mga advertisers na nagbabayad ng mga ads nila to place their ads on television, pero mas marami pa rin ang pumipili na mag-place ng kanilang mga ads sa mga streaming platform. So yun po yung isa sa mga nakikita kong dahilan. Pero kung kay Barbie at David lang naman, syempre trabaho yan 'di ba? Kung bibigyan na po sila, why not na nila yan, yung gagawa ng paraan ng kanilang RM yan at ng kanilang management kung paano nila pagkakasyahin yung schedule, 'di ba? So marami kasing mga factor na kailangan po nilang isaalang-alang when it comes of doing yung kanilang Maria Clara at Ibarra 2.0. Kaya naman kailangan maging patient lang po tayo. At ngayon ito na pag-usapan natin kasi mainit na pinag-uusapan po kasi ngayon sa social media
Yung katatapos lang po na player or the celebrity basketball match kung saan starring nga dito si naginanap po sa arena, no, yung ultimate celebrity kung saan ay celebrity showdown, celebrity basketball match at maraming netizen at mga fans ang humanga sa kani-kanilang ipinakitang galing sa loob ng court, lalo na matapos siyang ipasok ang isang matinding Hail Mary shot na lalong nagpasigaw sa mga manonood. Ang naturang mga celebrity event ay ginanap noong May 3, 2026 sa MOA Arena kung saan nakasagupa ang Team Sparkle sa pinangungunahan ni David Licauco laban sa Team Third Floor na pinamumunuan naman ni Gerald Anderson. Sila po yung mga team captain. Kahit na natalo ang Team Sparkle sa final score na 96-89, si Anthony pa rin ang isa sa pinakamalaking pinag-uusapan dahil sa kanyang energy at dedikasyon sa laro. So talagang pinakita nila dito na grabe po yung kanilang ginawang doon, no, yung kanilang tournament during that time. Pero prior to that, hindi lang po yan yung naging highlights ng nasabing Ultimate Celebrity Showdown. Naging highlights din po ang ilan sa mga ganap kung saan pinag-uusapan ngayon na itong si David Licauco di umano ay hindi daw gentleman kasi 'di ba bago po pumasok yung mga players, papasok muna yung Muse kasama ng team captain po nila, which is yung nakikita nyo po sa screen. Kasama po si AC na isa sa mga artista po ng GMA Sparkle. So nakita po nila rito, imbis na makita nila yung ganda ni AC, yung presence ni David, ang nakita nila rito na may mali daw doon po sa sa video na yun, na parang never daw pong hinawakan at never inalalayan ni Mr. David Licauco si AC the entire time na sila po ay rumarampa doon po sa loob ng court, no? Hindi raw po naging gentleman sa pagkakataon na yun. Meron pa nga raw chance na iniwan daw ni David si Miss AC. Pero sa kabilang banda, meron pong nag-post na parang may alalay moments naman pero never po natin nakita na hinawakan. Kasi, di ba ganito lang yan? Kapag po si David ay naging parang todo hawak siya kay AC, tapos todo kausap silang dalawa, magkaka-issue yan, di ba? Magkakaroon ng issue na si David ay nagtitake advantage kay AC. 'Di ba? Pag hindi naman hinawakan at parang lang sila, parang magkatrabaho lang ganun, meron pa rin masasabi, 'di ba? Meron pa rin pambabash na magaganap. Kaya ngayon, syempre hindi na alam tuloy ng mga artista kung saan sila lalagay, 'di ba? Hindi na nila alam kung paano sila kikilos dahil nga ang lahat ng mga ginagawa nila, lagi pong meron pong nasasabi yung ibang tao. Pero sa pagkatao kasi ni David, parang ganun talaga yung pagkatao niya eh. Pag hindi niya talaga ka-close yung isang tao, hindi niya kilala personally, hindi naman talaga siya yung palahawak, hindi siya talaga yung parang kakausapin niya, chichikahin niya. Alam naman natin na si David Licauco napaka-nonchalant niya ni. 'Di ba? Kahit minsan nga kay Barbie Fortesa, ganun din po siya eh. Kaya hindi na po tayo magtataka since hindi sila mga fans at hindi sila mga supporters si David. Talagang may masasabi sila, 'di ba? At syempre, dahil sa dami po ng mga pambabash na ginagawa kay David ngayon, sobrang ingat na po siya sa kanyang mga ginagawa. Sobrang ingat na siya sa mga gagawin niya, sa mga sinasabi niya, sa lahat ng mga interview niya. Very careful po siya, as much as possible nga. Minsan tahimik na lang siya at hindi sinasagot yung mga intriga. Tapos eto na naman, 'di ba? Parang na naman siya, sangkot na naman siya sa ganitong klase ng issue. Kaya medyo imbis na maganda yung naging naging effect nung nasabing celebrity or ultimate celebrity showdown ng celebrity basketball match, ay naging parang so, kayo na po ang humusga. Ano pong inyong komento patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!